dahil sa nangyaring mahigit isang oras na bakbakan, baril-barilan sa pagitan ng PIDEA at mga pulis. Mga operatiba ito pare-pareho, anti-drug operatives. Ano po? Sa dahilan hindi pa malinaw. Hindi pa malinaw ang dahilan kung yun ba nangyari ay by bust, kung yun ba ay cell bust, kung yun ba ay rub out, o kaya hold it up. Tiyak na mabubuhay na naman ng dugo ang mga nagtutulak ng death penalty. Kaya ang tanong na nagmamakaawa para may tanong sa harap ng nagdudumilat na katotohanan na dispalinghado ang ating hukumang trial by palakasan na uso sa ating bayan sa mahaba ng panahon. Ano ang silbi ng death penalty? Good morning, Philippines. Good morning, Philippines. At syempre, good morning sa lahat ng kababayan ko, mga Pilipino sa masulok ng arkipelago o dako ng mundo. Yung mga OFW dyan sa Middle East, marhaba. Kefalit, mga sadik at sadika. At syempre, yan sa United States of America, yung ating mga dual citizens riyan, no? Ang Filipino community dyan, mag-ingat-ingat kayo. Mukhang may, well, isolated na naman siguro yung kaso na yun, ng panlalaslas na mukha. Baka, nainggit na sa mukha ng Pilipino, ano po. Any rate, no? Ingat-ingat to tayo palagi, ano po. At syempre, ito na naman na ating palatuntunang kilatis. At ang inyong lingkod, Mr. Juror Sixto Kit Kilatis Lagari. Tara na, talasan pa natin ang ating pagkilatis sa mga issue, sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating mga buhay-buhay. Ano po? And so, mulit-muli, ang aking pong hirit sa inyo, ha? Tara na sa pambansang bayanihan for people empowerment. Hashtag Justice for All Soberano. Hashtag amenda numero 1 sa Bill of Rights. Article 3. Karapatan natin mga soberanong mga mamayang Pilipino sa trial by jury sapagkat yan po ay puso, esensya at pundasyon ng demokrasya. Dapat 1935 Constitution pala, kasama na sa ating mga karapatan yun eh. Eh, yung mga nagtataka, bakit daw walang, kumbaga walang bakas, ano ha? Ano ba tawag doon? What is the right word? Hindi man lang tayo matuwa ng kahit konti, no? No reason to celebrate EDSA People Power Revolution. Wala eh. Sabi ng iba, wala daw naging structural change. Sabi naman ng iba, dispalinghado pa rin ang ating political system. Parehong mali sila. And to think na itong mga tao nagsasalita ng ganito, ito yung mga edukador. No? Eh kung yan ang kanilang tinatalim, yung mga ganyang kaisipan, ang kanilang inuukil-kil sa kamalayan ng ating kabataan, eh wala ang mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Hindi po structural change. Siguro ibig na sabihin yung struktura ng gobyerno. Mas gusto nila yung ano ba gusto nila? Parliamentary form of government? Ano pa? Yung divided states of the Philippines, federalismo. At ano naman ang gusto nila? Two-party system. Hindi po yan ang problema. Ang problema ay yung ating hukuman trial by palakasan na nasisindikato at namamanipula ng mga ilang nasa pwesto, kaya nakapaghahari-harian sila.
Kaya hindi sila napapanagot sa kanilang mga pangungurakot. Yan ang problema. Oh, well anyway, talakayin natin yan sa isa sa mga episodes na darating. Ano po. Meantime, balik po muna tayo rito. Oh, sa paghihimay-himay sa tunay na solusyon. Ano po? Ano ba ang dapat na tingnan at ating tititigan? Ano ha? Sa mga naging kaganapan doon sa Evergotesco, sa may Commonwealth. Ano po? Ano yung dapat natin talagang tutukan? Kasi ngayon, di na nag-iimbestiga ang Kongreso. I don't know, Senado, kung matutuloy pa magpa-imbestiga. Ano? Indifference daw doon sa order ni Pangulong Digong na bukod tangi NBI lang ang mag-iimbestiga. Pati yung CIDG, pati yung PIDEA, bawal na rin sila mag-iimbestiga. So, ang tanong riyan, may kredibilidad kaya ang ilalabas na ulat o report ng NBI? Pero ano ba matutukan natin dito mga sa usapin na ito? Ano bang mga, kumbaga, titingnan natin na mga bagay-bagay rito? Unang-una, koordinasyon. Ako po, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, may programa sa radyo, no? Reklamo laban sa dahas at droga. At ang katandem ko ron ay si Colonel Bernie Bundok. In fairness, hindi ko original na programa yun. Kumbaga, pinatanganan na sa akin, medyo matagal-tagal din, no, ha? Yung programa ng station manager ng DWAD, si Mr. Pistanyo. Po, pinatanganan sa akin yung programa yun. So, mahaba-haba din pong panahon yun. Kaya, kahit papano, alam ko kung paano pinalalakad ang operation sa PIDEA. Ang spokesperson ngayon na si Derek Carrion, nandun na rin yan ng mga panahon ni Colonel Bernie Bundok. Yan yung kanyang right-hand man eh. O yan yung nakatutok palagi doon sa, well, among other things, yung kanila fax machine. Kasi doon pumapasok yung mga koordinasyon. Bago magsagawa ng operasyon, ang alinmang pulis, halimbawa, NBI, maging yung mga operatiba ng PIDEA, kailangan silang mag-coordinate sila, ipaalam nila doon sa PIO ano si Colonel Bernie Bundok na siyang sa opisina niya, pinadadaan yung mga koordinasyon. Kaya, napakahalaga ng koordinasyon. Hindi po ba? Take note, ha? Kasi may naulinigan ako riyan. Well, anyway, ayon doon sa video na nakuha ng GMA7, no, eksklusibo, doon sa isa sa mga CCTV camera ng isa sa mga establishment doon sa area. Makikita, ayan, tingnan niya. Yung puting kotse na di umano ang sakay ay informante, kasama dun sa kotse, no, ha? At mga PIDEA agents, no, na magsasagawa ng bypass operation saan? Sa Litex. Litex sa unahan pa ng Commonwealth kung galing ka rito sa gawin ng Quezon City Circle. Nampa doon. O, papunta ng Payatas na yun eh. Doon sila magsasagawa, di umano, ha, ng drug bypass. So, ano ibig sabihin? Yung mga taga-PIDEA na nandun sa kotseng puti, yung kotseng puti na yan, diba? Sila ang bibili. So, kung sila ang bibili, hindi na silang pera, syempre. Alam nga naman, hindi na natin alam kung dala nila pera, budol-budol. Pero yung mga sindikato ng droga, hindi mo pa pwedeng ibudol-budol yan eh. Magugulan pa kay Tarzan yan eh. Di po ba? So, may pera. May mga ahente ng PIDEA. So, pansinin nyo, ha? Pansinin nyo. Pansinin nyo. Kung merong operasyon ang pulis na bypass din daw eh. Sabi, bypass din eh. Diba?
Hindi doon, sa area na yon. Hindi doon. No, ha? Sa Litex. Well, maliban na lang, of course, kung meron silang ibang target, no, ha? Ibang target, ha? Doon sa area na yon, sa Evergotesco, sa Commonwealth. No, ha? Pero napansin nyo, ayan, pansinin nyo, ha? Pansinin nyo. Kapansin-pansin eh. Yung paglapit ng pulis, lumapit yung pulis. At yung paglapit nila with intent to kill. Pero tingnan nyo, ha, meron na ba transaksyon na nangyayari? Wala pa, di ba? Wala pa. Oh, pero pinagpuputukan na nila yung nandun sa loob ng kotse na di umano ay mga PDEA agents at yung asset nila. Ngayon, napansin niya, yung may nakaturo na ganyan, no? Doon sa driver's side. Hindi ko alam kung sino yun. No, ha? Kung driver ba siya, o malamang ahente din ng PDEA yun. Kung hindi man yun yung asset ng PDEA, yung informant, no, ha? Ahente ng PDEA, hindi naman sila siyempre magsasama ng mga civilian para gawin nilang driver sa ganyang kaselan na operation, no? Pero pansinin nyo, ha? Hindi siya binabaril eh. Nung dalawang pulis na lumapit, di ba? Hindi siya binabaril. Parang, ano to, ha? So, kung ako, sa taga-NBI, dito pa lang huwag na kayong maglalayo. Ano ang papel ng driver na ito? Marami kasi posibilidad eh. Pwede na asset ito ng pulis. Asset ng pulis, ito, haka-haka lang ito, ha? Hindi pa naman talaga natin alam eh. Pero syempre, yung mga haka-haka na yun, yung mga kung tawagin nila ay hunch, di ba? Pwedeng gamitin ng nag-iimbestiga. Diba? Kasi ang importante sa krimen yung motibo eh. Motibo, hindi ba? Anong motibo ng mga pulis? Ba't nila pinuputukan yung driver? So, posible kaya na yung driver na yon ay double agent? Asset siya ng PDEA, asset din siya ng pulis? O kaya PDEA operatiba siya, pero may kasabot niya yung pulis? Posible kaya na yung kotse nag-overheatan lang, no, ha? Pero talagang nakaplano na, nakaprograma na doon sila dadaan. Kunyari, lalagay ng tubig doon sa karburador. Sisira kotse nyo pag nilagyan ng tubig ang karburador. Sa radiator. Ha? Simple kaya? No, ha? At doon, bakbakan na, nakaprogram ko. Kasi, tingnan mo yung pangyayari planado eh. Lumapit yung pulis, bang, 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 bang. Kaya tuloy, namatay yung dalawang pulis. Dalawang pulis, ha? Tingnan nyo, yung isa sa may bandang likod. Oh, napuruhan. O, isa namang yung dumapa-dapa. Yung dumapa-dapa dyan sa may hood. Na isang kotse nakaparada. O, sasakyan na nakaparada. Ayun. O, nung bumukas yung pinto nung kotse puti, may lumabas, may pumutok. Ayun. Pagtakbo niya, sabay nasubsob na. Oh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya doon. Cheers. Pulis yun. Sabi. Kaya mahalaga, batay doon sa CCTV, lumabas at puntuhan talaga na investigasyon ng NBI kung sino-sino yung involved doon, lalo na yung dalawang lumapit na sabi, pulis. Ano po? Bago nangyari yung shootout na yon, no? Shootout, ram out, by bust, hold up, di natin malaman pa eh. Aba, may lumabas na balita. May lumabas na balita na di umano may nauna pag insidente kung saan yung mga operatiba ng pulis, PNP, ay nakapag-transaksyon doon sa mga taga-PDEA at nakabili ng worth 100 million na shabu. Hindi natin alam kung alam ba ng pulis na PDEA yung kanilang transaction? Alam ba ng PDEA na pulis yung kanilang transaction? At ang malupit na tanong dito, meron nga bang ganong
nangyari na anti-drug operations. Again, importante doon yung koordinasyon. So, pakisilip o sana silipin ng mga investigador ng NBI nasaan yung papel. O, kasi may papel yan eh. Papax mo doon. Pagkatapos, i-receive nila, i-fax ulit doon sa nagpadala. Ngayon, hindi ko lang alam kung baka email na ginagamit nila para mas mabilis at menos gastos. Fax machine kasi magastos pa sa papel eh. Pero pag email lang, no ha? Siyempre dapat kombinasyon niya. May email, tapos meron silang hotline. Diba? Hotline. Kung hindi man two-way radio, cellphone. Ha? Andyan yung aming coordination papers or pre-operations report. Parang request for kung pa yung mga yan kasi na-aprobahan pa ng PDEA eh. Diba? So, malinaw dito, na hindi ito may mga lumalabas kasi na argumento na kumbaga bypass operations daw kasi maingat siyempre yung mga sindikato ng droga at maingat din ng mga operatiba. So, sabi, minsan pa iba-iba na lugar yan eh. Iba-iba na lugar. No ha? Meron pang mga lumulutang, baka napaglaruan sa ng sindikato for 10% naman o. FBI, doon na kayo tumutok. Sino yung driver na yun? Anong papel niya doon? Ba't di siya binaril? Diba? Nakatayo na siya doon na parang wala lang. Ditingnan niya pa eh. No, ha? Parang kinakatsawan pa yata yung isa. Ano ba? Bobo mo bumalang, hindi mo tinatamaan eh. Diba? Ngayon, yan ang mga posibilidad. Posibilidad lang yan. So, ulitin ko ulit ang tanong. Kasi yan din ang tinanong ko doon kay Congressman Ace Barbers, no, at kay Attorney Virgilio Publico ng CIDG. Siya yata ang, kung di ako nagkakamali ang hepe ng investigation or legal department nila. Kasi abogado siya no, ha? At magaling daw na kung ito, investigador. No po? So yung tanong ko sa kanila, siyempre hindi man nila pa pwedeng siraan. Kundi hinihikayat nila tayo na paniwalaan ng investigasyon. Hindi naman po pwede yun. Hook, line, and sinker. Kaya kahit na halatado na wala na sa hulog, wala na sa sentido komon di ba? Tatanggapin pa rin na hindi. Nag-iisip naman ng mga tao Lalo na ngayon, siyempre meron ng social media Kita mo real time. Yung mga nakabidyo doon, mga mamayan, ordinaryong mga mamayan. Yan ang kagandahan ng social media. No ha? Kasi instant no ha? At hindi mo pwedeng pasubalian yan. Hindi kamukha nung hepe ng PDEA, hepe ng, ng PNP, si Sinas, at saka si Wilkins. Wilkins ba yun? Na pati yung spot report ng pulis, ayaw pa nilang paniwalaan. Teka muna, huwag nyo na pagawin, spot. Sa bagay, yung mga spot report niyan, kaminsan dinodoktor din yan Hindi lang kaminsan, madalas kaysa minsan. At so ang unang naiisip siyempre ng mga mukha ni Congressman Ace Barbers na matagal nang nagsusulong na ibalik ang death penalty, iarangkada na naman ang death penalty at sinangayon ng kaagad yan ni Attorney Publico. At so yun ang tanong ko sa kanila, teka muna, bali ba nagkwento din si Attorney Publico kay Dave na co-host ni yung aming kasing forum tuwing linggo yung balitaan sa Maynila ang host na Angelo Almonte at saka si Dave Viridiano may kaibigan pala ito si Attorney Publico at saka si Dave Viridiano na matagal na. And so ikwento sa kanya noon pa
na marami mga tiwali sa gobyerno ang sinibak. Sinibak ha, sinampahan ng kaso. O, nasibak. Awa ng Diyos, sabi niya. Yung iba nakabalik na sa pwesto. Wala pa napaparusahan sa mga yun. O, yung iba nakabalik na sa pwesto at yung iba naman, ang kaso ay nasa parking lot pa rin. Parking lot mo, parking area. O, pero mas maganda tawagin natin yan di parking area eh. Kasi di ba may nabalita na may parking fee sa mga hukuman, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. No? Tawagin natin sleeping cabinet. O, kasi nasa cabinet naman yung mga files, di ba? Ay sleeping cabinet, may lalabay. Para matulog na mahimbing lahat ng kaso ng katiwalian doon. At sasabi ko sa kanila, ito yung gospel truth ng estado ng hukuman trial by palakasan na meron tayo. So, anong silbi ng death penalty? Mamaya mo niyan yung pang mga whistleblower ang malilintikan. Hindi lang malamang-lamang, kundi yan ang nangyayari sa atin hindi ba? Yung mga whistleblower, no, ang nalilintikan. Alam mo ba? Kung ano ang talagang tunay na solusyon, no? Hindi death penalty. Hindi death penalty. Kung hindi certainty of punishment. Yun. Kailangan pag gumawa ka ng krimen, sigurado ka mapaparusahan. At wala nang ibang sistema ng hukuman na epektibong mekanismo laban sa mga karumal-dumal, kahindik-hindik na krimen, laban sa korupsyon at human rights violations, kung hindi trial by jury of the people, by the people, for the people. Sa Amerika, hinugot ang ating demokrasya, hindi po ba? Ano ba uso na hukuman sa Amerika? Trial by jury of the people, by the people, for the people. Mind you, bago pa naging independent ang Amerika, yun na ang uso sa kanila. Sapagkat 1215 pa lang, sa Magna Carta of 1215, sa England, na uso na ang trial by jury at minana ng lahat ng mga naging colony ng Amerika. Pangunahin na dyan, siyempre, United States of America, yung Canada, Australia, Singapore, Malaysia, India, Hong Kong. At marami pang iba na mga European countries na gumaya sa Amerika. Katotohanan yan. Maging dito sa atin sa Pilipinas, ginaya natin yan. Bago pumasok, bago tayo nilusob at sinakop ng mga Kastila, trial by jury of the Council of Elders, ang hukumang uso sa lahat ng balangay sa buong kapuluan. Pati natin balik. May 5 pillars of criminal justice. Di katulad ni Congressman Garbin na alam niya 4 lang eh. At ang number 1 dyan, community. Community. Diba? Lahat ng Pilipino, kung jury justice system ang uso dito sa atin, ay mga mata, tenga, pati ilong. Kasi naamoy yung mga malalansang anomalya eh. Di ba ba? Ay force multiplier, tagapagsumbong, tagapagparating sa grand jury kung ano yung mga nakikita nating mga katiwalian. Ibig sabihin, kung merong mga anomalya sa droga, dyan sa PDEA, dyan mismo sa naturang ahensya, marami ang magsusumbong at hindi mababalikan yung magsusumbong. Kasi hindi malalaman na siya pala nagsusumbong eh. Paano? Igawa niya lang ng ulat. Kahit nasulat kamay lang, kung may mga ebidensya siyang makuha, kunin niya na. Kunin niya na. At ihulog niya lang
O kung hindi man siya mapaulo, hindi siya mapicturan, no, ha? Eh, ipakisuyo niya sa ibang tao, o umupa na siyang tao na ihulog yan doon sa complaint, sa suggestion sa box ng mga grand jury sa iba't ibang munisipalidad, syudad, at maging pang-national. May national grand jury. At yung grand jury na ang bahalang magpa-imbestiga. Alam mo, sa trial by jury, hindi po pwedeng, halimbawa, kamukha dito sa atin, pag malakas ka, doon pa lang sa piskal, maaring buruhin na ang reklamo mo doon. Maaring wag nilang aksyonan. Di sa jury justice system, hindi pa pwede. Hindi mangyayari yun sapagkat independent ang mga mamayan na mga grand juror at mga trial jurors. Hindi sila under sa kanino mang punso pilato sa gobyerno. At hindi sila regular na empleyado ng gobyerno. So, magagampanan nating lahat. Lahat tayo. Yan ang bayanihan. Kaya sa Amerika, sinasabi nila, kahit sa Amerika daw may corruption, pero hindi alam ng mga, hindi nakakaalam, negligible. Tingnan nyo, sa Transparency o Corruption Transparency Index ng Transparency International, ang latest, number 115 tayo. Ang Amerika, naglalaro lang yan sa 2021, pero hindi talaga naman sila 21, kundi marami silang nagtatabla-tabla doon sa bilang. Ang threshold, doon sa Transparency International, pag 50, number 50 ka, pataas, critical. Kumbaga talamak ang korupsyon sa lugar nyo. At sa Amerika, yung mga kurakot napapanagot. Exhibit number 1, si Donald Trump, 2 taon pa lang sa pwesto. Ilan na? 7 o 8 mga 7 o 8 mga tuta niya na o hindi indicted na ay mga nakakulong na dahil sa korupsyon. At hindi kayang manipulahin ni Trump at siya presidente ng Amerika ang jury justice system kasi independent niya independent. Pag pinakialaman niya yun, siya pa ang maididemanda ng pinakawalang-wala lang naman obstruction of justice. At ang finding of probable cause, nako, matagal na ang 4 na araw. Palagay mo na average 4 na araw. Kasi pagka nag-imbestiga sila, 2 oras lang, matagal na yun finding of probable cause. Dito sa atin, minsan inaabot ng 20 anyos. Finding of probable cause pa lang. Ang paglilitis, average 4 na araw, tapos ang paglilitis. Ang medyo matagal-tagal lang doon, ay yung allowance. Kasi siyempre, ang hinahanap katarungan So pag ikaw ay akusado at sinabi mong doon sa arraignment na ikaw ay not guilty, bibigyan ka ng 7 buwan para paghandaan ng depensa mo. Ganon din ang prosecution, paghandaan din nila kanilang mga bala, testigo, testimonya, etc. 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 And so, yan ang missing link sa atin. At yan ang dapat. Pero ito maganda. Kasi, mukhang kumisidor na si Congressman Robert Ace Barbers, na ipairal na dapat ang trial by jury sa bansa. Kumbinsido na siya na umpisan ang debate dyan sa Kongreso kung nararapat nga ba. Alam mo, wala ng debate yan. It's a no-brainer. Kailangan na talaga jury justice system dito sa ating bansa. At maraming iba pa, na halimbawa, si Congressman Lito Atienza, challenge accepted. Sabi niya, maghahain ako
ng panukalang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Bill of Rights. Sabi niya. Ewan ko kung sabi niya lang yun. No? Ganon din, si Senior Citizen Party List, Umpong Ordonez. Ordonez ba? Ordonez. Ordonez, oh. Rodolfo Ordonez. Sana sa Senado mayroon din magsusulong. Sino ba ang nandyan? Ako hindi ako nagkakamali, itong si Senador Kiko Pangilinan ang siyang chairman ng Committee on Constitutional Amendments. So hari nawa, hindi. Sabagay, matagal ko na siyang matagal na ako naghain ng proposal sa kanya eh. Diba? Kulitin ko ulit. Kulitin nyo rin. Sabay-sabay. Diba? Sabay-sabay tayo sa pangungulit. At dito naman sa House, ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, iba na pala ngayon. Kasi dati si Congressman Rufus Rodriguez. Ay ngayon, sino na? Si Garbin Jr. Si Ako Bicol Party List, Alfredo Garbin Jr. Sandali muna. Bugado yun, pero ang alam niya, 4 pillars of justice lang ang meron. At syempre, hinamon ko na rin yun na maghain ng jury justice system. Amenda numero 1. Wala eh. Wala. Ayaw nila matuldukan ng corruption eh. So, yun ang hamon sa iba pang mga, kasi hindi naman kailangan siya lang maghain eh. Pare-pareho lang naman sila rin sa Kongreso eh. Tigi-tigisan din lang ang boto nila eh. Diba? At si Pangulong Digong, malay mo, ma-realize na ni Pangulong Digong kasi galit siya sa corruption, di ba? Ma-realize siya, ito pala solusyon eh. By the way, hindi ko brainchild yan. I mean, hindi ako nag-invento ng trial by jury. Diba? Ako'y tagapagsulong lang yan, pero hindi ako inventor niyan. Diba? Malay mo, makumbinsin natin si Pangulong Digong na ihain o sertipikahan na urgent ang jury justice system. Yan lang ang bukod tanging salbasyon ng ating nasyon. Kaya doon sa mga the thinking class, mga edukador na sabi nila kailangan dito structural change sa gobyerno. No way, hindi yun. Mali. Yung iba political system daw, going to party political system ang meron sa bansa tulad ng Amerika. Unang-una, maling-mali yun dahil sa Amerika, ang daming partido. 2 lang ang kilala, no ha? Pero, madami ang partido pa sa Amerika. Marami kasi hindi nakakala na Republicans lang at Democrats lang ang meron doon. Hindi ho. Hubod ng dami. Ito, trivia. Alam niyo ba kung nitong nakaraang eleksyon, ilan ang tumakbong Pangulo? 558. Nung panahon nila Hillary Clinton na naglaban sina Donald Trump, ilan tumakbo? Mahigit 1,000. Mahigit 1,000. 1,000 plus. If my memory serves me right. At alam niyo ba kung ano pa? Trivia sa Amerika. Kahit hindi kandidato, pwede mo iboto. Kahit yung mga kandidato na wala sa balota, pwede mo iboto. Kumakandidato ang nangangampanya, pero wala sa balota. Kasi hindi niya na-reach yung modicum of support. Hindi siya nakapagpapirma ng mga endorsement na halimbawa sa kanya-kanyang state depende sa dami ng population pro rata eh. So ibang state merong 5,000 signatures ng mga registered voters. Pag nakakuha ka nun, pwede ilagay ang pangalan mo sa balota kahit na hindi ka Republican at Democrats. Ang Republican at Democrats naman, automatic halos nakalagay ang pangalan na sa balota. Bakit? Kasi
Antimano, nakikita na meron silang modicum of support. Bakit? Kasi meron silang primary election. Among the party, no, may mga naglalaban-laban sa primary election para maging standard bearer. So doon pa lang, pangitan-pangitan, hindi mo na kailangan ebidensya kung ilan yung bumoto sa naging standard bearer nila. Diba? Itong ibang partido na wala silang primary election, kailangan nila maglapag sa kanilang commission ng election doon nung endorsement. So maraming salamat po sa inyong panahon sa panonood ng video na ito, at sari nawa kung hindi kalabisan, paki-subscribe naman sa ating YouTube channel at paki-share na rin, paki-like at paki-share, nang sa ganun ay marami po sa ating mga kababayan ang makakaalam na ito pong ating advokasya, pagpairal ng jury justice system sa bansa para lahat tayo ligtas at mga milyonaryo. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. God bless Philippines. Ang iniiwanan ko sa inyo palagi na sangkusing kaisipan batay sa sentido komon, dapat lang juror ka. Ubod ng yaman ang ating inambayan. Mataba ang ating mga lupain. Matatalino at masisipag tayong mga Pilipino. Pero bakit sandamakmak sa atin ang mga naghihirap? Bakit? Dahil po sa mga salot na mga kurakot sa gobyerno. Mga kaitsapwera, mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino. Ako po si Mr. Juror Sixto Kitkilatis Lagari. Samahan po ninyo ako sa hashtag Bayanihan for People Empowerment sa pamamagitan ng Juror Revolution 2022. Kapag sinamahan ninyo ako, kayo po ay mabibiyayaan ng ligtas at maunlad na buhay. Paano? Abay, tutuldukan po natin ang korupsyon at human rights violation na nangyayari sa buong bansa. May bonus pa po. Ang inyo pong mga apo, kaapu-apuhan sa mga susunod pang henerasyon till kingdom come, mabibigyan din po ng ligtas at maunlad na buhay. Tama po inyong narinig, gagawin ko kayong mga milyonaryo. Paano po kayo makakatulong? Yun pong inyong pag-subscribe sa ating pong kitvph.com, ang ating pong advocacy channel sa YouTube. Abay, malaking tulong na po para sa ating advokasya, para sa pagpapalaganap ng kaalaman batay sa sentido komon. Ito po. Kung hindi po kalabisan, paki-like na rin po ninyo, give it a big thumbs up, at paki-share. Kung kayo naman po ay may kaunting barya, maaari din po kayo mag-ambag ng 10 piso, 20 pesos, 50 pesos, 100, basta't bukal po sa inyong kalooban. Maaari lamang po ipadala sa ating pong GCash account na naandyan sa screen ng numero, o kaya ay sa inyong mga paboritong mga money sender entities.